my beloved Boss Mike Cervera. So, isa pa to na sinisilip nila, ha? Tingnan ninyo, pasok. Ready, and let's now play the 3D Lotto game. Ayan na. Ito yung nagkaroon ng glitch. Ha? Ito yun, ha? Tingnan ninyo maigi. I-analyze natin. At narito na ang ating 3D Lotto winning. Iaanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang-alas 2 ng hapon na edisyon ng 3-digit Lotto Draw noong Martes, February 27. May premyo itong 4,500 pesos. Narinig ninyo? Ito ngayon, ini-issue nila. May premyo ito, 4,500. Ulit. Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi, ha? Baka namali lang ako, ha? Pakinggan nyo maigi. At narito na ang ating 3D Lotto winning. Iaanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang-alas 2 ng hapon na edisyon ng 3-digit Lotto Draw noong Martes, February 27. May premyo itong 4,500 pesos. Pero bumitaw sa unang makina at bumagsak ang napiling bola. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya Kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nagkaroon ng aberya o tinawag nitong minor glitch ang kanilang makina. Di ba? Pero magkano ang premyo dyan? Alamin natin kung sulit ba na dayain yan na sinasabi nila, ha? Sulit kayo dayain kung gaano ba kalaki ang premyo? Pasok. Iaanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang-alas 2 ng hapon na edisyon ng 3-digit Lotto Draw noong Martes, February 27. May premyo itong 4,500 pesos. Tama. 4,500 pesos. Yung bola na yan na nagkaroon ng glitch. Mga boss, ha? 4,500. Sa tingin nyo, pagkakaabalahan para dayain pa yung 4,500? Kung ako, Mandaraya, bakit hindi nga naman yung milyon, di ba? Naloko na. Na ngayon, mga boss, ito yung ini-issue nila ng ini-issue ngayon dyan sa PCSO. 4,500. Etong bola na to. Ngayon, mga boss, kayong bahalang sa tingin nyo? Dadayain nyo yung halagang 4,500 naka-televise, mayroong monitor, mayroong nagbabantay. 'Di ba? Sabi ni Boss Linda, ako yung nahihiya kay Senator Tulfo sa pasigaw-sigaw niya. Kababaing garod. Si Idol naman, masyadong high speech. 'di ba? Yun na nga. Kaloka. Pero bumitaw sa unang makina at bumagsak ang napiling bola. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya Kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nagkaroon ng aberya o tinawag nitong minor glitch ang minor glitch, aberya. Normal lang po yan na nangyayari, di po ba? Tama ba? Sa mga makina nagkakaroon talaga ng problema. At bakit kailangan sa ganyan, sa konting halaga, 4,500, dadayain pa kung talagang dadayain, di ba? Mga boss, makina lang yan, gawa ng tao, sabi nga ng iba, di ba? Eroplano nga nagkakaroon ng problema yung makina bumabagsak Ito pa kayang bola na to, na makina na eto, di ba? Ay, nako. So, gano'n lang nangyari. Kanilang makina. Saglit na itinigil ang live draw habang inaalis ang mga bola sa unang makina. So yun na nga. Inayos naman. Itinigil. Kasi nga, hindi naman po pwede na ganon. Baka kapag ka bumagsak, pag-isipan lalo na dinaya, pumulot ng ibang numero. Tama yung ginawa nila. Misdeal na lang yun. Kumbaga sa deal ng, pag naglalaro tayo ng cards, misdeal na lang yan para hindi na pag-isipan. Di ba? Ganon ang ginawa nila. Minisdeal na lang yung bola na yon. Sumunod. Ipinakita ito sa mga nakabantay na hurado at pinalitan ang makina. May mga nakabantay. Take note, pinakita nila, ayan, nasa harapan, di ba? Nasa harapan mga nagbabantay. Ano nangyari sumunod? Nagkaroon muna ng machine testing gamit ang test balls bago niload ang official draw balls. At sa kabinot... Ibig sabihin mga boss, yung pinalitan, yung makina, kasi may reserba. May reserba, ha? Sabi ni Boss
Pepe Malonzo, televised pa yan. May mga rep talaga pag may bola, o, di ba? Para nga maging transparent, di ba? O, ngayon, pinalitan na yung makina, tinesting muna sa pan-testing na bola bago bago itinuloy yung laro. Pasok. Ang natitirang panalong numero. Paliwanag ni Dali. PCSO Dito. bago niload ang official draw balls. Ayan. At sa kabinola, ang natitirang panalong numero. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, nakahanda ang ahensya sa ganitong pangyayari at sinunod ang prosesong aprobado ng independent group na IS. Narinig ninyo, nakahanda yung kanilang yung opisina sa mga ganyang mga pangyayari, kaya may extra na makina nga naman, di ba? At yan ay aprobado ng ISO, di ba? O International Standard Organization. Inaalam pa ng Narinig ninyo. International Standard Organization. Aprobado yung ginawa nilang pamamaraan ng paghinto o pagsasaayos. Lahat ng ginawa nila nung nagkaroon ng aberya, tama lahat yung proseso. Ayon sa sinusunod nila diyan sa ISO. Ayan ang problema nila. Naloko na. Maliwanag na pinag-iinitan talaga itong PCSO. Dahil sabi ko nga nakaraan, kasi nga kaibigan. Kaibigan ng Pangulo, kaibigan ng First Lady, kaya ganun. Pati sila Galvez, pinag-iinitan ni Tulfo. Ayun na nga, di ba? CSO ang dahilan ng pagpalya ng makina, pero tiniyak nila ang integridad ng mga lotto draw. Dapat pakita lahat, wala namang problema. Manang Aimee! Naloko na. Eto na si Manang Aimee. Kasi nga daw, kaibigan daw di ba? Kung may kapasidad ka naman na panghawakan, kahit sino ka pa, di ba? Sabi naman ni President Bongbong Marcos, kahit sino. Wala tayong pipiliin. Basta may kapasidad na gampanan yung kanyang trabaho, ibibigay natin yan. Di ba? Yun nga yung binabanat nila nung una Alam niyo unang banat nila? Puro dilawan na yung mga nandiyan dyan nakaupo. Alam niyo yun? Paano naman daw yung mga sumuporta? Kung hindi nga kayo pipit sa trabaho Naloko na. Diba? Hindi nga kayo fit sa trabaho Ano magagawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Ng mga sumasala sa inyong mga aplikasyon para kayo matanggap bilang public servant o maging tauhan ng Pangulo sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung hindi nga kayo, pasado tingin niya na makakatulong sila Jokno. Diba? Makakatulong sila, sila Recto. Ano magagawa natin? Makakatulong si Enrile, di ba? Wala tayong magagawa doon. Manang Aimee, ano naman yung kuda mo? Pasok. Inaalam pa ng PCSO ang dahilan ng pagpalya ng makina, pero tiniyak nila ang integridad ng mga lotto draw. Dapat pakita lahat, wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi Manang Aimee, naka-livestream. May nagbabantay. Merong media. Total naman, di ba marami kayong vlogger, Manang Aimee? Di ba? Ang dami niyong vlogger dyan bakit hindi niyo tawagin si si Direk? Di ba? Yung direktor ninyo na humahawak sa mga vlogger nyo. Bakit hindi yun? Ihilingin nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Mel Robles na nangangasiwa dyan. Pwede bang yung mga vlogger ko magbantay dyan? Di ba? Naloko na. Halata ka na nila, Manang Aimee. Manang Aimee, ulitin mo yung sinabi mo, ha? dapat pakita lahat, wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na Kaya nang talagang tuloy-tuloy. At Oo nga, Manang Aimee, tuloy-tuloy naman Manang Aimee, tuloy-tuloy. Yung mga banat mo, ang bababaw.
Hindi ganyan ang matalino. Yung bang parang hindi mo pinag-iisipan yung sinasabi mo. Naloko na. Isipin yung maigi yung mga banat ni Manang Aimee. Tingnan nyo tingnan nyo. Diyos ko. Pakita lahat, wala namang problema doon. I-live stream na lang lahat at wag sintu-sintu na live stream. Hindi naman Ano sinto-sinto? May sinto-sinto bang ano? Diba? Oh, tingnan nyo ano yung banat. Alam nyo, nagpapanggap na sinto-sinto. Manang Aimee. Yon. Anyways, mga boss, oo. Maraming salamat. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.